narinig at nakita po natin, no? Sabi niya even though she's not faithful, ang Panginoon daw ay faithful. So sa buhay po natin, pag nakikita po natin ito, ano pa bang gagawin natin, hindi maging faithful na tayo, no? Kasi ang Panginoon, always faithful po sa atin. Pag nakita po natin at napansin natin na hindi pala tayo faithful, so maging faithful na rin tayo, no? So thank you for that napakaganda pong testimony ni Sis Valerie. Salamat sa Panginoon sa pinakita rin niya sa iyo na meron ka ng trabaho. Sabi niya siguro, magtrabaho ka na para faithful ako sa'yo, maging faithful ka rin sa akin. Huwag ka nang mag-online kasi nasa Roma ka naman. Diretso ka na sa church, malapit ang bahay mo sa church. Yung mga naka-online, pasensya, hindi naman sila makapag-church. So, anyway, good morning. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At welcome of course po sa mga bisita po natin. Kung first time po ninyo na makarating po rito, na ngayong andito po ako ha. Kasi I think may mga ibang hindi ko pa kakilala. So anyway, ang message po at ang title po ng message natin sa oras na to at sa umagang ito is The Sad Surprise. Matatagpuan po ito sa Matthew 7. The Sad Surprise, Matthew 7, 21 to 23. Babasahin ko po dito. Chapter 7 of Matthew, verse 21 to 23. Sabi niya dito, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat muli, Panginoon, sa oras na to. Salamat, Panginoong Diyos, sa bagong araw na pinagkul mo po sa amin. At ganoon din po, Ama, salamat sa privilege, sa pagkakataon, Panginoon, na pinagsama-sama mo muli kami, Ama. Upang sa ganoon, Ama, ay kami po ay magkakaisa, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa oras nito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa bawat isa na narito. Alam po namin, Ama, na ito po ay hindi po aksidente para po sila makarating at makapasok po, Panginoon, sa bahay-sambahan na to, kundi alam po namin na ito po ay isang plano po ninyo sa buhay ng bawat isa, na isang bagay na kung minsan ay hindi rin po namin napapansin ang mga plano mo sa buhay. Pero salamat, Ama, at sa umagang ito ay naririto muli kami upang sama-sama, Ama, na sumamba po sa inyo. Ganun din po, Panginoon, maraming salamat din po sa mga kapatiran na nasa online, Ama. Ang aming pong panalangin, Panginoon Diyos, sa oras na to ay tulungan mo po kami, Ama, na maintindihan uli ang iyong mga mensahe sa bawat isa sa amin. Maintindihan po namin at hindi po namin ito babaliwalahin, kundi sana, Ama, ito po ay may sa puso namin at maintindihan, may sa puso at may sa buhay namin, at ganun din po, Panginoon, na kami rin po ay magpagamit, Panginoon, sa mga gawain na to at sa lahat po, Panginoong Diyos, na pinapagawa po sa bawat isa sa akin. Salamat muli, Panginoong Diyos, sa oras na to, at kayo po, Panginoon, ang manguna sa aming pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Amen po. Napakaganda po yung natin kanina sa Luke, yung pong responsive reading po natin. Kung minsan sa buhay po ng bawat tao ay may mga sorpresa, di po ba? May mga sorpresa na kung minsan ay hindi mo inaasahan. Na kung minsan may mga disappointment po tayo sa buhay. Kung minsan nangyayari sa pamilya po natin o kaya sa trabaho po natin
na hindi po nasusurprise po tayo sa mga bagay na hindi po kaaya-aya kumisan na maaaring tayo po ay magtatanong sa Panginoon, no? So, may mga bagay din po na sa aking buhay po, ang isang bagay po na surprise na napakaganda po na hindi ko po malimutan ay yung ginawa niyo po sa akin na talagang surprise po sa birthday ko. Naalala ko po dito, may pintuan doon, walang katao-tao, madilim, tapos tatawagin niyo ako, papasok ako, biglang ilaw, kakanta kayo ng happy birthday. Yun po, hindi ko malimutan yung sorpresa na yun sa buhay. Yun po ay napakagandang sorpresa. May mga bad surprise naman kung minsan pag may kabatiran ka na aalis, papunta ng ibang bansa, hindi man lang yung sinasabi. Tapos sasabihin mo na lang, ha? Bad po yun. Kaya para gawing good yun, para gawing good na surprise, sabihin mo, aalis ako sa susunod na buwan. Ganun. Para magpapaalai ka muna. Hindi yung aalis ka na bukas, magpapaalam ka ngayon. No? So, that is a bad surprise. Pero kung titignan po natin, the greatest disappointment is missing heaven. Marami sa ngayon yung mga kanta-kanta, ang dami mga tao na kumakanta-kanta na pupunta sila ng heaven. Pero the problem is they're not. Maganda yung kanta, napapaiyak ako, napakagandang isipin, pupunta ka ng langit. The sad surprise, hindi pa. Di po ba? The saddest surprise will be to expect heaven and arrive in hell. Yung una po na preaching ko bago po nung last is, ang title ko po doon is that, Let Your Heart Be Moved. Patungkol po sa mga tao na mapupunta talaga sa impyerno. Kasi hindi nga nila kilalang Panginoon. So let your heart be moved sa mga tao na iyon. No? Yun po yung una. Ang sumunod po, ito pong changing seasons and changing God. Na kahit po kung minsan tayo ay may mga changing seasons din po tayo, pag may mga bagay na hindi po maganda, ay maaari pong nakakalimutan natin ang Panginoon sa mga trials po sa buhay, di po ba? May mga time na nasa winter ka, napakalamig na talagang nanginginig ka, na hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay. At darating naman ang spring, darating ang summer, para naman gaganda. Alam po natin na may 4 seasons. Pero ang Panginoon, anuman ang season, hindi po siya nagbabago. No? Yun po ang dapat po nating tandaan. Ngayon, sabi ko kanina, yung pong pwedeng makipag-partake sa Lord's Supper ay yung nakilala mo na talagang Panginoon. Yung talagang tinanggap mo ang Panginoon para makipag-partake ka to remember that sacrifice na ginawa po niya dun sa cross. Kung minsan may mga tao na hindi ako magpa-partake ng Lord's Supper, bakit? Nagkasala ako last week. Which is wrong. Hindi po yun ang sinasabi sa Bible. Na nagkasala ka, kaya hindi ka magpappartake. Hindi po. Ang kasalanan mo rito is that you're partaking the Lord's Supper na hindi mo kilala yung katawan at yung dugo niya na nabuko sa Kalbaryo. Hindi mo kilala bakit yung makikipag-partake. Yun po yung sinasabi ng Apostle po sa atin. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, saan ka man ang galing, saan ka mang denomination, kung nakipag-attend ka po sa amin, alam mo na tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo pinpartake. Yun po yung ibig kong sabihin. So, the saddest part po rito, eto po kasi marami tayong makikita na kung saan ang paniniwala po nila ay mapupunta sila sa langit. Pag may nabasa ka sa Facebook, sasabihin nila, si ganito join our Creator. Are you sure? Kasi kung minsan yun na lang lagi sinasabi natin eh. Wala man lang nagsasabi na this person joined in hell. Meron ba? Wala, kasi lahat na ng paniniwala natin ay lahat sa langit pag namatay ang tao. Hindi po mga kapatid. Bakit pa tayo mag-church kung namamatay naman tayo? Pupunta tayo lahat sa langit. Bakit pa tayo mag-worship, di ba? Kaya kung minsan isipin muna natin, kasi baka it will be a sad surprise for us. No?
Etong 3 verses lang po, gusto ko pong magbigay ng 3 points lang po dito. First, they profess Christ but did not possess Him. Ano po sa Tagalog? Di ako marunong sa Tagalog. They profess. Yung sinasabi lang nila na ganito, pero wala naman sa kanila. Sa kanilang pong puso. Yun po ang sabi dito sa verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. No? Kung minsan, marami ang sabi, tinanggap ko na ang Panginoon sa buhay ko. Tinanggap mo. Naintindihan mo ba yung pagtanggap mo sa Kanya? Kasi kung minsan tinanggap mo nga, kaya huwag po kayo magtataka, si ganun, tumanggap po sa Panginoon, ganito. Pero bakit nandoon siya nung ginagawa niya? Because they profess, but they don't process in their heart. Wala sa puso kasi ang isang tao, may nagtanong, para maligtas ka ba, kailangan bang pupunta ka ng church? Yung pa mga katanungan na ganun. Hindi. Pupunta ka ng church, pagligtas ka na. Ando na yung desire mo na pupunta kasi yung process. Hindi yung sasabihin mo lang, tinanggap ko na po ang Panginoon kahit hindi na po mag-attend doon. Save naman ako. Kaya ganun po yung nangyayari sa church. May mga tumatanggap, hindi na bumabalik kasi alam na nila na tinanggap na nila si Jesus as their Savior. Pero kung pupunta at magpapatuloy yun, tunay na tinanggap niya as their Lord. Hindi pwedeng tatanggapin mo lang as Savior kasi kapag dumating ang panahon, ay sasabihin mo, tinanggap ko naman ang Panginoon, pupunta. Gusto mo lang ang Savior, pero hindi mo naman siya susundin yung gusto niya. Di po ba? Kaya you profess, but you do not possess Jesus. Kaya marami. Bakit buoto ang church? Marami namang tumanggap, maraming Kristiyano. Pero hindi naman sila nag-church. So yun po ang nagiging problema po ngayon ng church. They possess. Many talk the talk, but didn't walk the walk. Yun po ang nangyayari. This put on a good front, but fake faith. Marami po tayong makikita na ganon. They major on works instead of God's will. They had religion but ignored redemption. So salvation requires facing our sins and receiving forgiveness. So doing God's will begins with receiving Christ. Have you turned from sins to the Savior? Then, pag pinatawad na po tayo, susunod na rin tayo sa nais po ng Panginoon na gawin po natin. Hope na we profess in weakness. Dapat po natin maintindihan yung mga bagay niya. Kasi ang kalalabasan mo yun, sad surprise. Second points na gusto ko pong i-share dito is they were to impress but earn final distress. 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? They work to impress, but earn final distress. Sa verse 22. Naalala ko po yung matanda na amo ko, 102 po siya, namatay nung August. Naalala ko, 27 kasi akong nag-work sa kanya, no? Sa matanda. So, naalala ko na every time na sasabihin niya sa akin, kailangan dalhin mo ito doon sa church, mga kung anong bibilhin namin, o pera, o basta magpo-offer po siya doon sa church. Targwadan niya rin ang posto in paradiso. So, ibig sabihin, pag magbibigay siya ng mga offering niya, kahit hindi siya pumupunta sa church, ganun, para daw, meron siyang posto sa paradiso. Kasi
Kasi ang alam nga nila is work. Ano sabi sa Ephesians 2:8 and 9? It's by grace that we have been saved through faith. Through faith, not by... Good works. Hindi po. Yun lang po, magkakaroon po tayo ng good works. Pag naalam na po natin, kilala na po natin ang Panginoon, pag tinanggap na po natin ang Panginoon, doon na po tayo magkakaroon ng good works. So ang mga taong na ito, alam po natin na na-prophesy po sila, nag-work sila. Tapos hindi pala sila mapupunta doon. They were busy. They were religious people. They know enough about the scriptures to explain prophecy. They seem to have answers to questions about the future. Ang dami nating makikita, lalo na pag may mga nakaka-encontro tayo na marunong din sila sa Bible. No? Hindi ko lang kung mayroon na kayong nakita na ganito, ipilusupuhin ka, sasabihin nila ang salita ng Panginoon sa Bible, lahat po, pero ginagamit po nila ng iba. Don't misunderstand me. Sa mundong ito, marami po ang mapapahamak. Marami ang nagsasabi na sila rin po ay Christian. Hindi po religion ang magliligtas po sa atin. Tandaan po natin ito. Nung nasira ang relationship po natin sa Panginoon from Adam and Eve, ang nais po ng Panginoon ay ibalik yung relation na yun. Ang relationship po natin sa Kanya. Sinubukan nung Old Testament, yung mga Ten Commandments, lahat ng mga wala pong nakapasa. Hanggang sa dumating talaga ang Panginoon na si Jesus Christ, siya lamang po ang daan para maibalik po ang relationship po natin. Marami ang nagtatanong sa akin, nananalangin naman ako sa Panginoon. Sabi ko, sigurado ka ba na nakikinig naman ang Panginoon sa mga panalangin mo? Sabi niya, oo. Sabi ko sa kanya, kilala mo si Marcos? Ano sabi ko? Oo, sabi niya. Kasi presidente. Humingi ka nga kay Marcos ng anong kahilingan mo sa kanya. Tignan na natin kung ibibigay niya sa iyo. Alam mo sasabihin ni Marcos, hindi ka na kilala. Unless na may relationship kayo. Ganon din po ang Panginoon, mga kapatid. Kung wala po tayong relationship sa Panginoon, hindi po natin na ibalik ang relasyon po natin sa Panginoon na sinira ni Adan at saka Eva. Pag hindi po natin na ibalik sa Panginoon ang relationship through Jesus Christ, by faith, through Jesus Christ, wala. Kahit sasabihin nyo lagi kang nananalangin, ay daw. Si Marcos, kahit hingi ka ng hingi. Kung wala kayong relationship, pamangkin ko yan, ay kaklan ko yan, sige, anong gusto mo? So, relationship po ang kailangan natin. It's not religion. Tandaan po natin yan. Marami sa ngayon ang sasabihin lang, ang religion po namin ang maliligtas. Maganda po, lagi po akong pumupunta sa church. Ako po'y naglilinis doon. Lahat ginagawa ko. Pero, it's a sad surprise pag sasabihin ng Panginoon. Hindi kita kilala. They work to impress but earn final distress. Ang pangatlo po na gusto ko pong i-share dito is that yung verse 23 naman. Ang sabi niya rito, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. They claim to be winners. They claim to be winners, but were really just sinners. They claim to be winners, but were really just sinners. Verse 23. Sabi niya rin, then I will tell you plainly, I never knew you. Depart from me. Marami po ang magiging pagkakaroon po ng sad surprise na to. Kasi kung minsan, ang alam nga po natin ay nag-church na tayo, ginagawa po natin para lahat, para sa Panginoon, pero hindi pala tayo kilala.
The Lord sees our heart. Alam po niya kung talagang tinanggap na natin siya bilang sarili nating tagapagligtas at sarili po nating Panginoon. Kailangan po nating i-explain para hindi po tayo magkaroon ng very, very sad na surprise. Akala nga po natin, mapupunta nga tayo sa langit. Hindi pala. Hindi po sa mga ginagawa po natin sa church ang magiging reason para mapunta po tayo sa heaven, sa paradiso. Kundi, pag naibalik po natin ang relationship po natin, tinanggap po natin ang Panginoon, at naibalik po natin yung relationship po natin na sinira ng kasalanan na ginawa ni Adan at saka si Eva, ay doon mo na po malalaman na bumalik na, ibinalik mo, nag-surrender ka na, sinurrender na po natin ang mga evil na gawain po natin, then babalik tayo. Yung gusto po ng Panginoon. Ang tanong, pag tinanggap po ba ang Panginoon, magkakasala ako, paano yan? Because there are some denominations na kapag tinanggap mo ng Panginoon, ligtas ka. Pero kung gumawa ka ng kasalanan, sa susunod na linggo, kailangan tumanggap ka ulit. May mga denominations na gano'n. Which is hindi po tayo sang-ayon sa mga bagay na yon. Na kapag once na tinanggap mo ang Panginoon, ang sabi niya, no one can pluck them out of my Father's hand. My Father gave them to me, sabi ni Jesus Christ. So once na tinanggap mo talaga sa puso mo, ay ligtas ka na. Paano kung nagkasala ako? Meron naman tayong sabon, di ba? Ang detergent, ang sabon na ginamit dito ni John is sa 1 John 1. Ano yun? If you confess your sins, He is faithful and just, and forgive us our sins, and cleanse us from all unrighteousness. Every time na nagkasala ka, kasi wala pa tayo, andito pa tayo, at nagkakaroon pa rin tayo magkasala, kasi andito pa yung demons and Satan to tempt us. So aasahan mo, magkakasala at magkakasala ka, pero if you will recognize na ito ay maklas mo, ito po ay pagkakasala, hihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. And He is faithful po ang Panginoon to cleanse us, to forgive us sa ating pong pagkakasala. So, pag tinanggap mo po ang Panginoon at alam mo na nagkamali ka, agad-agad na humingi po tayo ng kapatawaran, bumalik po tayo sa Kanya. Kasi ang solusyon kasi kung minsan, alam niyo yung mga nagkakaroon ng problema po sa atin, pagka may problema sila, iinom daw sila para mawala daw ang problema. Kinabukasan, sakit ng ulo na dagdagan ang problema. So, hindi po yun. Kung minsan, may mga tao, na mga Kristiyano nagtampo sa church, umalis. Kasi nagtampo siya. Hindi na siya bumalik. Di ba ganun na nangyari po sa atin kasi tayo mga bata kung minsan hindi na tayo lumalaki. Kasi kung minsan may mga ganun sa church, aalis, hindi na babalik. Kaya sabi ko, bakit mo pa gagawin? Lalala pa ang problema mo. Instead, lumapit ka sa Panginoon, lalo pang lumapit sa Panginoon. Tapos sasabihin lang, lumayo ang Panginoon sa akin para baliwala na ako, di ba? Ang Panginoon, hindi nagbabago. Andyan lang yan. Pag andito ka, lalapit ka, makikita mo kung gaano siya kalapit. Pero pag lumayo ka, parang lumilit na wala na yung blessing. Hindi mo na maabot yung gusto niyang i-bless sa'yo. No? Kasi lumalayo ka eh. Pero pag bumalik ka ulit, naalala mo, babalik-balik, the more na makikita mo yung blessings niya. Pero faithful siya. Hindi niya pababayaan yung blessings niya. Andun pa rin. Kaso paano mo maabot? Lumalayo ka naman. Gaano kahaba yung kamay mo para maabot mo? Pero pag lalapit pa rin tayo, nagkamali tayo, lalo kang lumapit. Lalo po tayo lalapit. Ganun po ang Panginoon. Hindi po siya nagbabago. So, lalo tayo lalapit, pag alam po natin na naibalik na po natin ang relationship natin po sa Panginoon at hindi po tayo magkakaroon ng sad surprise. Kundi sasabihin niya, good and faithful servant. So, conclusion ko po rito is that hindi po lahat ng tao na nagsasabi ng Lord, Lord, Lord ay mapupunta po sa langit. Kailangan po nating suriin ang ating sarili. Tinanggap ko nga ba talaga ang Panginoon?
Tinanggap po ba ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas at Panginoon o tagapagligtas lang? Kailangan po natin suriin. So maging faithful po tayo, maging committed tayo sa paglilingkod po sa Panginoon. Kasi yun lang naman po hinahanap niya. Alam niyo, nagpapa-importante rin tayo, di ba? Nagpapa-importante ang Panginoon sa atin. Kailangan po ng Panginoon ang the more na nagpapasalamat tayo sa Kanya, pinupuri po natin siya, masaya siya. Bilang isang ama sa pamilya, kung minsan, di ba, pag marunong ang mga anak mo magsabi, thank you, Papa, thank you, Daddy, napakagaan ng loob, di ba? Just imagine na lang ang Panginoon, kaya yun ang gusto niya, yun ang gusto ng Panginoon. Bilang mga anak niya, lalo kayong lalapit, laging magpasalamat sa maliliit na bagay. At we have to acknowledge na lahat po ng bagay, maliliit man, malaki, galing sa Panginoon yan, bilang isang anak ng Panginoon. Kasi kung minsan din natin nakikita yung mga bagay na yan, kaya binabaliwala natin, sinasabi natin, sarili ko namang pawis ito at kalakasan at sariling pag-iisip. Pag ganun ang pag-iisip mo, suriin natin mabuti ang ating puso. Sino nga ba ang Panginoon po sa atin? So, ang katanungan po sa oras na to, ikaw nga ba ay talagang tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso? Did you profess and possess? Or you possess lang? Or you profess lang? Sa bibig lang. Sa bibig lang pero wala sa gawa, ibig sabihin. So, hindi po nakukuha yan sa trabaho po natin, sa gawain po ng maganda, kundi pag naibalik po natin ang relationship po natin sa Panginoon, ay doon po natin makikita, mga kapatid, na hindi po tayo magkakaroon ng sorpresa, ng sad surprise, kundi tayo po ay magagaya pagdating po ng araw. Tayo po manalangin. Ama, maraming salamat muli sa oras na to at sa mga reminders mo po, Panginoong Diyos, para sa aming mga anak mo, na suriin namin mabuti, Panginoong Diyos. Kung tunay na po na tinanggap ka namin at ikaw ang Panginoon po sa buhay namin. Ama, may mga pagkukulang din po kami kung minsan, Panginoon, at salamat, Panginoong Diyos. Pagkat kayo po ay handang magpatawad po sa amin at handa po, Panginoon, na linisin po kami sa lahat po ng mga pagkukulang na to sa aming mga kasalanan. At salamat, Panginoon, sa pangako na ito, Ama, na pinangahawakan po namin mga anak mo, Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na minsan hindi po kami faithful sa iyo. At salamat, Panginoon, at kayo ay laging faithful po sa inyong mga anak. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na maalala muli nung tinanggap ka namin, nung nakilala namin at nakita namin, Panginoon Diyos, ang sakripisyo po ni Kristo Jesus sa cross. Tulungan niyo kami na muli po namin makita ang kanyang sakripisyo upang sa ganun, Ama, ay mapatawad po kami. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga pangako sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Ama, na paggagabay mo sa inyong mga anak at pagpo-provide mo, Panginoong Diyos, ng lahat po ng aming mga pangangailangan. Ang aming panalangin sa oras na to, Ama, ay kung meron mang isa sa amin sa oras na to, na alam mo, Panginoong Diyos, na ito ay hindi ka pa niya tunay na nakikilala at hindi ka pa niya tunay na tinatanggap sa kanyang puso, maaari, Panginoong Diyos, na matagal na po, Panginoon, na nag-a-attend sila sa church pero hindi pa nila tinatanggap, hindi ka nila tinatanggap bilang sarili pero nilang Panginoon Ama. Ang aming panalangin, Panginoon Diyos, ay ikaw, Ama, ang mangusap sa kanila sa oras na to. At sa oras na yon, at sasabihin din nila, Ama, tatatanggapin kita, hindi lang isang tagapagligtas, kundi Panginoon ng buhay ko. Ama, ang aming mga panalangin na ito, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Sa oras na to, para hindi po kayo magkaroon, Panginoon, ng sad surprise sa bandang huli. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pag-ibig na patuloy, Panginoon, na nagpapakita, Panginoon, kung gaano po kami
In Jesus' name we pray.